Sa isang kagubatan na puno ng lihim, isang binatang naglakbay upang protektahan ang kalikasan, ngunit hindi niya inaasahan ang makakasalubong niyang mga nilalang, diwata at aswang. Ano ang tunay na kapangyarihan ng kagubatan? At ano ang matutuklasan niya sa huling bahagi ng kanyang misyon? Samahan siya sa isang kwentong puno ng takot, kababalaghan, at hindi inaasahang mga aral na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang gabing madilim sa kagubatan, may isang binatang naglalakad mag-isa. Siya ay si Andres, isang mang-uling mula sa isang liblib na baryo. Bago ang gabi, may nakuha siyang malaking pangako mula sa kanyang amo. Kailangan niyang mangalap ng kahoy para sa susunod na araw. Nagsimula siya maglakad sa kakahuyan, iniwasan ang mga madidilim na bahagi ng kagubatan. Ang hangin ay malamig at may amoy ng basang lupa. Puno ng malamlam na liwanag ang buwan, ngunit sa gitna ng mga puno, ang dilim ay tila naglalaban sa liwanag. Habang naglalakad siya, may narinig siyang mga kaluskos sa mga dahon. Pikit ang kanyang mata, tumigil sandali at binanggit ang pangalan ng Diyos para sa proteksyon. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Walang tao, ngunit parang may mga mata na nagmamasid sa kanya. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw, ngunit walang hangin. Isang malamig na kilig ang dumaloy sa kanyang katawan. Siguro, hayop lang, sabi niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit ang mga kaluskos ay patuloy. Mas malakas at mas mabilis. May naramdaman siyang humihingal sa kanyang likuran, hindi alam kung anong hayop. Ngunit nang lingunin niya, wala siyang nakita. Nagiging paranoid lang ako, sabi ni Andres, pilit na tinatago ang takot. Subalit habang umuusad, ang kanyang mga hakbang ay mas nagiging mabigat. Isang malaking anino ang dumaan sa harap niya. Puno ng takot, nagtakik siya ng kanyang mata at tinangkang magdasal. Ngunit sa kanyang huling sulyap, nakatagpo siya ng kakaibang nilalang. Isang babae, matangkad, may mahahabang kuko at maitim na buhok na umaabot hanggang sa lupa. Ang kanyang mata ay kumikislap, parang mga alon na sumasalubong sa hangin. Isang tinig ang narinig ni Andres, hindi maririnig sa ordinaryong tao. Ikaw ba ay nanghuhuli ng kahoy? Tanong ng nilalang. Ang boses ay malamig at puno ng galit. Andres ay nanatili sa kanyang pwesto, hindi makagalaw. Ang mga daliri ng babae ay unti-unting humahaplos sa hangin. Tumingin siya sa mata ng nilalang at nakita ang anino ng isang aswang. Ang katawan ng babae ay tila kumukulog ng mga sanga, parang magpapakawala ng mga kababalaghan. Hindi siya makakilos, natatakot na makatagpo ng mas masahol pang nilalang. At sa isang iglap, ang babae ay nagbago ng anyo. Mula sa isang tao, siya ay naging isang matigas na nilalang na may mga pakpak at pangil. Nag-angat siya at nagpalipad sa hangin, pinapalakas ang hangin sa paligid. Hindi na makagalaw si Andres, tanging ang kanyang mata lamang ang kumikilos. Hindi niya alam kung paano siya makakaligtas. Hanggang sa isang matinding sigaw ang nagpatigil sa kanya, isang sigaw mula sa pusong malalim at walang hanggan. Hindi siya natakot, hindi siya humingi ng tulong. Siya'y pinapansin ng aswang. Sa kabutihang palad, dumating ang isang kakaibang nilalang na tinulungan siyang makalabas. Nagpahid siya ng pawis at naglakad patungo sa kanyang bahay, dala ang mga pag-aalala. Mula sa gabing iyon, hindi na muling naglakbay si Andres sa kagubatan ng gabi. Ang kanyang takot ay hindi na nawawala. At ang aswang, hindi na muling nagpapakita sa kanya, ngunit ang takot ni Andres ay hindi pa rin nawawala. Sa kabila ng mga taon, gabi-gabi siyang ginugulo ng mga panaginip. Panaginip ng mga mata ng aswang na laging sumusunod sa kanya. Tuwing umaga, umaasa siyang ang gabi ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit hindi ito nawawala. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang mag-usap. Sinasabing may kakaibang nangyari kay Andres sa kagubatan. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na maglakbay sa kagubatan ng gabi. Ang mga bata ay nag-uusap tungkol sa nilalang na nakita ni Andres. At tuwing tinitingnan ni Andres ang kagubatan mula sa kanyang bintana, parang may nagmamasid na mula sa mga puno. Isang gabing madilim, hindi na nakatiis si Andres. Naglakad siya patungo sa kagubatan muli, puno ng takot at pangarap na malaman ang buong katotohanan. Hindi siya pinigilan ng mga kababayan niya dahil alam nilang may hindi na mababago. Habang siya'y patuloy na naglalakad, ang hangin ay tila nagiging mas malamig. Muling bumangon ang pakiramdam ng pangilabot sa kanyang likod.
Narinig niya ang mga kaluskos sa mga dahon, ngunit hindi niya pinansin. Hanggang sa ang isang matalim na sigaw ay muling nagpagising sa kanya. Isang malamlam na ilaw ang kumikislap mula sa gitna ng kagubatan. At sa isang iglap, isang kakaibang anyo ang nagpakita sa kanya. Isang nilalang na may katawan ng isang malaking ibon, may ulo ng isang tao, at mga pakpak na may balahibo na tinatanglawan ng liwanag ng buwan. Ito na ba ang aswang na tinutukoy ng mga tao? Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at ang bibig ay mabangis. Hindi ka pa ba natatakot? Tanong ng nilalang, ang tinig ay parang isang halimaw. At sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nag-iba, lumalago at nagsasanga. Ang hangin ay dumaan ng mabilis at ang mga puno ay sumayaw sa takot. Ang dilim ay napuno ng sigaw ni Andres at sa huling sandali, ang nilalang ay tumigil at nagsalita. Babalik ka pa ba? Si Andres ay napatingin at sa kabila ng lahat ng takot. Sumagot siya, hindi ko na kayang muling maglakbay dito. Sa kabila ng mga pagbabago, si Andres ay bumalik sa baryo. Ngunit ang kagubatan ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng mga panaginip. Ang aswang hindi na muling nagpakita. Ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nananatili sa kanyang isipan. Hindi na muling naglakbay si Andres sa kagubatan, ngunit ang mga gabi ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Tuwing madidilim na, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, parang may anino sa bawat sulok ng kanyang kwarto. Ang mga kaluskos ng mga dahon sa kagubatan ay tila umaabot sa kanyang mga pandinig kahit siya ay nakapapahinga. Minsan, kapag siya ay naglalakad sa baryo, nararamdaman niyang may mga mata na sumusunod sa bawat hakbang niya. Minsan, nakakaramdam siya ng malamig na hangin na dumadaan sa kanyang likod, at sa mga pagkakataong iyon, tila may kakaibang presensya sa paligid. Isang araw, habang naglalakad si Andres sa kalsada, nakasalubong niya ang isang matandang babae. Ito ay si Lola Rosa, isang manghuhula na kilala sa kanilang baryo. Nakita niyang natigilan si Lola Rosa nang makita siya. Binata, anak, may dala kang kakaibang anino, wika ng matanda. Mabilis na tinanong ni Andres, paano po ninyo nalaman? Sumagot si Lola Rosa, ang aswang na iyong nakilala ay hindi basta isang nilalang lamang. Ito ay isang Diyos na nagbabalik mula sa nakaraan. Ngunit hindi lang siya ang nagmamasid sa iyo, may iba pang mga mata. Ang matanda ay may mga mata na parang nakatingin sa malayo, parang nagbabasa ng hinaharap. Andres, kailangan mong lumayo mula sa kagubatan at hanapin ang iyong kapayapaan. Ngunit hindi pa rin nakontento si Andres. Hindi siya makapaniwala na ang aswang ay may koneksyon sa isang Diyos. Nagpunta siya sa isang albularyo upang magtanong ng higit pa tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. Doon, inilahad sa kanya ng albularyo ang isang kasaysayan na hindi pa naririnig ni Andres. Ano ang alam mo tungkol sa mga Diyos ng kagubatan? Tanong ng albularyo. Nagpakita ito ng mga simbolo sa isang lumang libro, mga alituntunin ng mga nilalang na nagbabantay sa mga lugar na matagal nang kinalimutan. Ang aswang ay hindi pangkaraniwang nilalang. Ito ay isang Diyos na nagbabalik upang ipakita ang kanyang galit sa mga nakakalimot. Nagpatuloy ang albularyo at ikaw, Andres, ay isang tao na nasagasaan ng kanilang mundo. Nagdulot ka ng pag-aalala sa kanilang kabanalan. Si Andres ay nahulog sa takot at pangarap na hindi maipaliwanag. Hindi na niya alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Habang nagsasalita ang albularyo, ang kanyang mga mata ay nagiging malalim at malungkot. Si Andres ay nagsimulang maramdaman ang isang kakaibang panginginig. Tila isang alon ng enerhiya na pumapalibot sa kanila. Ang hangin ay naging mabigat at naramdaman niyang muling nakatago sa dilim ang mga mata ng aswang. At sa kabila ng lahat ng ito, si Andres ay nagpasya. Hindi na niya kayang balikan ang kagubatan. Hindi na niya kayang humarap pa sa mga anino na nagsusulsol sa kanyang takot. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan siya makatataka sa mga mata ng aswang? Hanggang kailan siya magiging ligtas sa mga dilim na siyang magbabalik para maghiganti? Bumalik si Andres sa baryo na may daladalang takot na hindi matitinag. Walang makakapigil sa kanya mula sa paghahanap ng kaligtasan, ngunit alam niyang ang mga mata ng aswang ay patuloy na sumusunod sa bawat galaw niya. Habang gabi-gabi siyang nagigising mula sa mga bangungot, ang mga kwento ng matanda at albularyo ay tumatak sa kanyang isipan. Minsan, naririnig niya ang mga bulong ng mga kababaihan sa baryo, nagsasabi ng mga kwento ng mga nilalang na naninirahan sa kagubatan.
Isang hatingabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, naramdaman niyang may sumunod sa kanya. Mabilis ang hakbang ng kanyang mga paa, ngunit ang mga kaluskos sa likuran ay hindi nawawala. Tumingin siya sa likod, at doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang may anino na sumusunod sa kanya, isang anino na hindi pwedeng matukoy. Ang malamig na hangin ay humaplos sa kanyang balat, at ang mga dahon ay nagsimulang magsayaw, parang tinatawag siya. Tinutok ni Andres ang kanyang mga mata sa dilim, hindi malaman kung dapat bang tumakbo o magpatuloy na maglakad. Narinig niyang muling bumangon ang tinig ng aswang, hindi na ito tinig ng tao. Tinutok nito ang kanyang mga mata kay Andres, at sa kabila ng lahat ng takot, isang malamlam na boses ang nagsalita. Isang pagkakataon na lamang, Andres. Magiging bahagi ka ng kagubatan o maghihintay ka ng wakas. Tumatagos ang boses sa kanyang puso, na para bang iniisip niyang hindi siya makakaligtas. Ang bawat hakbang ay nagiging mabigat. Biglang may sumulpot na liwanag mula sa isang tabi. Si Lola Rosa. Bago pa man makapagsalita si Andres, ipinakita ng matanda ang isang maliit na amulet, isang simbolo na naglalaman ng lihim ng kagubatan. Ang amulet na ito ang magpapalakas sa iyo, Andres, wika ni Lola Rosa. Maaari mong labanan ang aswang, ngunit hindi siya ang tunay na kalaban mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Andres, nanlalabo ang mata sa kakabahan. Ang tunay na kalaban mo ay ang takot sa iyong sarili, sabi ng matanda, ang mga mata nito ay puno ng alaala. Ang aswang ay hindi lang isang nilalang ng gabi. Siya ay isang pagsubok. Kung magpapatuloy ka sa takot, magiging bahagi ka ng kagubatan. Tumango si Andres, ngunit alam niyang malalim ang ibig sabihin ng mga salita ni Lola Rosa. Minsan narinig niya ang aswang na sumasalubong sa kanya, ang kanyang katawan ay nagiging matigas sa takot. Ngunit ang amulet na hawak niya ay nagsimulang kumislap ng maliwanag, na parang nagsasabi na siya ay mailakas upang labanan ang anino. Isang huling sigaw mula sa dilim ang nagpanaog sa kanyang isipan. Hindi niya kayang maging takot magpakailanman. Sa kabila ng lahat ng nangyari, si Andres ay nagdesisyon. Kailangan niyang harapin ang aswang at alisin ang takot sa kanyang puso. At habang tumatagal ang gabi, siya ay patuloy na maglalakbay. Haharapin ang kagubatan at lalabanan ang dilim. Habang patuloy na bumangon si Andres mula sa takot, naramdaman niyang may kakaibang lakas ang amulet na hawak niya. Ang liwanag na nagmumula rito ay tila nagsisilbing gabay sa dilim ng kagubatan. Isang hakbang pa, at naramdaman niyang tila ang bawat sanga ng puno ay gumagalaw upang buksan ang daraanan niya. Ang mga kaluskos na mga dahon ay hindi na nagiging mabigat, kundi isang uri ng simoy na nag-ugnay sa kanya sa bawat bahagi ng kagubatan. Ngunit ang katahimikan ng kagubatan ay muling nabasag ng may sumigaw na tinig mula sa dilim. Nasaan ka, Andres? Ang tinig ng aswang ay umaabot mula sa bawat sulok ng kagubatan. Tumatago sa hangin at nagiging isang alon ng takot. Ang mata ni Andres ay tumitig sa kadiliman, handang-handa na siyang makita ang tunay na anyo ng nilalang. Sa isang iglap, ang isang malakas na pag-ugong ay tumama sa kanyang pandinig, at sa harap niya, lumitaw ang aswang. Ngunit ngayon, hindi na ito isang babaeng may matalim na kuko at pakpak. Bagkus isang dambuhalang nilalang na may katawan ng isang nilalang na hindi kayang ilarawan ng mga tao. Ang katawan nito ay puno ng mga sanga at ugat, parang nabuhay mula sa kagubatan mismo. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula, at ang bibig ay puno ng pangil na handang sumagpang. Anong gusto mong mangyari, Andres? Tanong ng aswang, ang boses nito ay parang isang halakhak na hindi matitinag. Ang takot mo ay nagdala sa akin. Gusto ko lang malaman kung kaya mong magtakda ng kapalaran mo. Ang katawan ni Andres ay nagangalit sa takot, ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili. Ang takot na ito ay hindi ko nahaharapin, sagot ni Andres, ang kanyang tinig ay matibay at mailakas. Ang amulet sa kanyang kamay ay kumikislap ng higit pa, at isang alon ng lakas ang pumasok sa katawan ni Andres. Ang kagubatan ay nagsimulang mag-iba, ang mga puno ay tila nagsusulong ng kanyang lakas. Ang aswang ay nagbigay ng isang malakas na sigaw, ngunit hindi na ito nakakatakot kay Andres. Ang liwanag ng amulet ay patuloy na nagbigay daan, at sa bawat hakbang ni Andres, mas nararamdaman niyang ang kanyang takot ay naglalaho. Sa wakas, wika ng aswang, natutunan mong pagtagumpayan ang takot na nagbigay ng lakas sa akin. Ngunit bago pa man makapagsalita pa ang aswang, ang katawan nito ay nagsimulang magbago.
Ang mga ugat nito ay humiwalay at ang mga sanga ay nagiging abo sa hangin. Sa mga huling sandali, bago tuluyang maglaho, sumigaw ito, "Hindi pa tapos, Andres." Ngunit si Andres ay hindi na nagdalawang isip. Ang takot na noon ay kumubli sa kanyang puso ay ngayon ay napawi na. Ang aswang, isang nilalang na nagdala ng takot sa kanya, ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naiwan si Andres sa isang tanong. Ang kagubatan ba ay talagang tapos na, o may mas malalim na misteryo pang naghihintay? Ang mga mata ng aswang ay patuloy na nagmamasid sa kanya, ngunit si Andres, sa wakas, ay mailakas ng loob upang magpatuloy. Habang naglalakad si Andres sa gitna ng kagubatan, ang amulet sa kanyang kamay ay patuloy na kumikislap, isang tanda na siya ay may proteksyon. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay laban sa aswang, nararamdaman niyang may kakaibang presensya pa rin sa paligid. Tulad ng mga ulap na nagsisimulang magtipon sa langit, ang takot ay tila muling bumangon. Ang hangin ay naging mabigat at ang mga puno ay tila nagbabalik ng mga alinggaw ng nakaraan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin tiyak ni Andres kung siya ba ay tunay na ligtas. May mga nilalang pa bang nagmamasid, tanong niya sa sarili, ang mga mata ay patuloy na nagsusuri sa dilim. Habang siya ay nagpapatuloy, nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam, ang kagubatan ay tila may buhay. Ang mga ugat sa lupa, ang hangin, pati na ang mga anino ng mga puno, parang nagbabalik ng isang sinaunang diwa na nagmamasid sa bawat galaw niya. Ilang sandali pa, isang malalim na boses ang umabot sa kanyang pandinig. Hindi niya ito naririnig mula sa aswang, kundi mula sa mas mataas na nilalang. Pinili mong harapin ang dilim, Andres, ang boses ay may kalakip na kalungkutan at kabiguan. Ngunit may presyo ang bawat desisyon. Isang matalim na tunog ang sumabay sa kanyang mga pandinig, parang ang mga kaluskos ng mga dahon ay sumasabay sa bawat salita. Sa gitna ng kanyang takot, nakita niyang isang imahe ng isang babae, halos kasing edad ng matandang Lola Rosa. Siya ay may buhok na mahahabang puti at ang mga mata ay kumikislap ng pilak. Nasa iyong mga kamay na ang balanse ng kagubatan, wika ng babae, ang boses ay may kabigatan. Ang iyong desisyon ay magdadala ng kapayapaan o magdudulot ng bagong dilim. Si Andres ay natigilan. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang malaman ang higit patungkol sa mga nilalang na nagbabantay sa kagubatan. Hindi siya maaaring magtago o magpatuloy na takot sa bawat hakbang. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang kagubatan ay may mga lihim na hindi mo pa naunawaan, sagot ng babae. Ang iyong mga mata ay magbubukas sa isang bagong mundo, ngunit may mga kalaban na hindi mo pa nakikita. Ang amulet sa kanyang kamay ay kumikislap muli at isang sinag ng liwanag ang sumik mula rito. Bilang sagot, ang kagubatan ay nagsimulang magbago at ang mga puno ay tila humuhupa upang magbigay daan sa isang bagong paglalakbay. Si Andres ay muling humarap sa dilim, ngunit ngayon may gabay siya, hindi lamang mula sa amulet, kundi mula sa mga pangarap at mga kwento ng nakaraan. Hindi pa tapos ang kanyang laban, at alam niyang may mas malaking misteryo pang naghihintay sa kanya. Mula sa gabi ng aswang, ngayon ay may bagong pag-asa. At sa bawat hakbang natatahaki ni Andres, patuloy niyang mararamdaman ang bigat ng kagubatan. Ngunit ngayon, mayroon siyang lakas na magpatuloy at handa siyang harapin ang anumang makikilala sa dilim. Habang si Andres ay patuloy na naglalakbay sa dilim ng kagubatan, ang mga hakbang niya ay mas matatag kaysa noon. Ang amulet sa kanyang kamay ay kumikislap ng mas maliwanag, parang isang ilaw sa gitna ng kadiliman na nagbabalik sa kanya sa isang bagong paglalakbay. Nararamdaman niyang may mga mata na patuloy na sumusubok na basahin ang kanyang mga intensyon, ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Ang bawat tunog ng kagubatan ay tila isang senyales, isang mensahe mula sa mga nilalang na nagbabantay sa mga lihim ng lugar. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niyang ang mga ugat sa lupa ay nagsisimulang magbago. Ang mga sanga ng mga puno ay tila gumagalaw, hindi na tulad ng mga ordinaryong puno. Nagiging isang uri ng buhay na nag-uugnay sa bawat sulok ng kagubatan. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Andres, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nararamdamang humihinga, parang isang nilalang na buhay. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, isang pailaw na ulap ang dumaan sa kalangitan, at mula rito, isang matalim na sigaw ang umabot sa kanyang pandinig. Ang sigaw ay hindi mula sa isang aswang, kundi mula sa isang nilalang na may mas malalim na kapangyarihan.
Isang uri ng Diyos na nakatago sa mga ulap ng kagubatan, nagmamasid sa bawat galak at takot ng mga naglalakbay sa ilalim ng kanyang kalangitan. Magpatuloy ka, Andres, wika ng tinig mula sa itaas, na bumalot sa kanyang paligid. Ngunit huwag mong kalimutan, ang iyong lakas ay hindi mula sa iyong amulet, kundi mula sa iyong puso. Bilang tugon, si Andres ay tumingala at ang kanyang mata ay naglaho sa dilim ng gabi. Ang liwanag ng amulet ay nagsimulang magbago at ang mga sanga ng mga puno ay tila sumasabay sa daloy ng hangin. Ang mga nilalang ng kagubatan ay nagsimulang magpakita sa kanya, hindi bilang kalaban, kundi bilang mga tagapangalaga ng lugar. Ang mga ibon na may mga pakpak na kumikislap, ang mga hayop na tumatahak sa mga landas ng lupa, lahat ng mga nilalang ay tila sumasabay sa kanyang paglalakbay. Sa bawat hakbang ni Andres, parang nagiging bahagi siya ng kagubatan. At sa isang pagkakataon, napansin niyang ang mga anino na noon ay nagsisilbing takot sa kanya ay ngayon ay naging gabay. Ang iyong lakas ay nagmula sa iyong pag-unawa sa kagubatan, wika ng isang matandang nilalang na may katawan ng isang malaking alaga. Ngayon, ikaw na ang tagapangalaga ng kagubatan. Ang iyong takot ay napagtagumpayan mo, at ang mga mata ng mga aswang ay hindi na muling babalik. Ang mga salita ng matanda ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Si Andres ay nakatayo ngayon sa gitna ng kagubatan, nakatingin sa kalangitan, at napansin niyang ang buwan ay nagsimulang magbigay ng mas maliwanag na liwanag. Ang gabi ay tila nagiging isang pagninilay na nagbukas ng mga mata ni Andres sa mas malalim na kahulugan ng kanyang misyon. Hindi siya naglakbay upang magtakip ng mga lihim ng kagubatan. Naglakbay siya upang matutunan ang mga misteryo, at higit sa lahat, upang maghatid ng kapayapaan sa kagubatan at sa sarili niyang puso. Mula sa gabing iyon, alam ni Andres na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ang kagubatan ay patuloy na may mga lihim, at ang mga mata ng mga nilalang ay patuloy na nagmamasid. Ngunit ngayon, si Andres ay handang harapin ang lahat ng ito, hindi na bilang isang takot na binata, kundi bilang isang tagapangalaga ng kagubatan at ng sarili niyang kapalaran. Habang si Andres ay patuloy na naglalakbay sa loob ng kagubatan, napansin niyang unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw. Hindi na niya nakikita ang mga puno, mga sanga, o mga kaluskos ng mga hayop bilang mga bagay na nagdudulot ng takot. Sa halip, nararamdaman niyang siya ay bahagi na ng lahat ng ito, ang buhay ng kagubatan, pati na rin ang mga nilalang na nagbabantay dito. Ang amulet na hawak niya ay patuloy na kumikislap, hindi na bilang isang simpleng proteksyon, kundi bilang simbolo ng kanyang bagong misyon. Isang hating gabi, narinig niyang may mga kaluskos mula sa dilim. Hindi niya ito tinanao bilang isang banta, kundi isang paalala na may mga nilalang pa ring nagmamasid sa kanya. Ngunit sa halip na magtakip o magtakot, si Andres ay tumingin ng matalim at naglakad patungo sa pinagmumulan ng tunog. Ang mga mata ng kagubatan ay tila nakatuto sa kanya, ngunit hindi na ito nagdudulot ng takot. Ang bawat kaluskos ay parang isang tawag, isang paanyaya na sumanib sa kagubatan at yakapin ang lahat ng misteryo nito. Maya-maya pa, nakita niyang isang liwanag ang nagmula sa mga puno. Ang liwanag ay nagpatuloy na gumagapang sa ilalim ng mga sanga, at nagbigay daan sa isang dambuhalang nilalang, isang matandang diwata. Ang diwata ay may buhok na kasing puti ng ulap at ang mga mata ay kumikislap ng pila, tulad ng sa matandang babae na kanyang nakatagpo sa simula ng kanyang paglalakbay. Pinili mong maglakbay ng walang takot, Andres, wika ng diwata, ang boses nito ay magaan at puno ng karunungan. Ngunit hindi mo pa natutunan ang pinakamahalagang aral ng kagubatan. Anong aral? Tanong ni Andres, ang puso ay puno ng kuryosidad. Ang kagubatan ay may mga sikretong hindi basta-basta matutuklasan. Hindi mo ito magugustuhan o makakamtan basta lamang dahil ito ay may buhay. Ang buhay ng kagubatan ay patuloy na nagbabago at ang mga nilalang nito ay patuloy na naglalakbay at natututo. Kaya't ang iyong misyon ay hindi lamang upang magtagumpay sa mga nilalang ng kagubatan, kundi upang maintindihan ang kahalagahan ng bawat nilalang dito, at ang mga relasyon ng bawat buhay sa ilalim ng kalangitan. Si Andres ay nakatayo sa harap ng diwata, nakikinig sa bawat salita ng matandang nilalang. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay nag-uumapaw, ngunit ang mga sagot na naririnig niya ay nagpapaliwanag sa lahat ng nangyari. Ang kagubatan ay hindi isang lugar ng takot o lihim, kundi isang sagrado at buhay na nilalang na may mga batas na hindi kayang unawain ng sinuman kung hindi nila susubukang makipag-ugnayan dito. Ang mga aswang at iba pang nilalang ay hindi kaaway,
kundi mga bahagi ng balanse ng kalikasan. Ang diwata ay nagbigay ng isang ngiti, isang pag-ibig na nagsasabing si Andres ay nakatanggap na ng kanyang pinakaimportanteng aral. Ang iyong lakas, Andres, ay hindi nakasalalay sa amulet. Ito ay nasa iyong puso at sa iyong kakayahang makinig sa kagubatan. Kung nais mong maging tunay na tagapangalaga ng kagubatan, kailangan mong maunawaan ang kahulugan ng bawat nilalang na narito. Mabilis na lumisan ang diwata, at si Andres ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, ang kanyang puso ay mas magaan, mas maligaya at mas puno ng pag-unawa. Sa bawat hakbang ni Andres, nararamdaman niyang ang kagubatan ay hindi lamang isang lugar na puno ng misteryo, kundi isang buhay na may sariling kwento. Bawat nilalang, maliit man o malaki, mabuti o masama, ay may dahilan, may bahagi sa isang mas malaking kabuuan. At si Andres, ngayon, ay isang tagapangalaga na hindi lamang nag-aalaga sa kagubatan, kundi nagmamasid at nag-aaral ng mga kwento ng buhay. Ang takot na nagdala sa kanya dito ay naging lakas, at sa huli, natutunan niyang ang tunay na lakas ay ang pag-unawa sa ating paligid at sa mga nilalang na nagsisilbing bahagi nito. Hindi natapos ang kanyang paglalakbay sa gabi ng aswang. Ito ay nagsimula at patuloy niyang tatahakin ang landas na puno ng mga lihim, ngunit ngayon may pananampalataya at pag-asa sa kanyang puso. Habang si Andres ay naglalakad sa kagubatan, napansin niyang unti-unting nagiging mas maliwanag ang paligid. Hindi ito dahil sa liwanag mula sa buwan, kundi dahil sa kakaibang aura na bumabalot sa lugar. Ang mga sanga ng mga puno ay tila sumasabay sa kanyang paggalaw, at ang mga hayop ay hindi na nagtatago, kundi nagmamasid mula sa malayo. Ang hangin ay mas malamig, at ang amulet na hawak ni Andres ay patuloy na kumikislap, hindi sa pag-aalala, kundi sa pag-asa. Nararamdaman niyang ang bawat hakbang ay nagdudulot ng bagong pag-unawa sa kanya. Siya ay hindi lamang naglalakbay upang maprotektahan ang kagubatan, kundi upang matutunan ang bawat aral na ibinibigay nito. Bawat tunog ng kalikasan ay nagiging isang tula sa kanyang pandinig, at ang bawat sanga na humahaplos sa kanyang mukha ay isang pagninilay na nagdadala ng mga sagot. Ang takot ay hindi na bahagi ng iyong daan, wika ng isang malumanay na tinig mula sa likuran. Si Andres ay humarap at nakita niyang ang isang nilalang ay lumapit mula sa mga anino ng kagubatan. Ito ay isang kabayong may pakpak na kumikislap ng ginto, ang mga mata ay puno ng karunungan. Si Andres ay naguguluhan, ngunit alam niyang ang nilalang na ito ay hindi kaaway, isang tagapaghatid ng mensahe. Ang kagubatan ay hindi lamang isang lugar ng lihim, patuloy ng kabayo, ito ay isang saksi sa mga pagbabago sa bawat nilalang. At ikaw, Andres, ay bahagi na ng isang mas malaking misyon. Ang kabayo ay ngumiti, ang mga mata nito ay kumikislap, at ang mga pakpak nito ay humaplos sa hangin. Ang mga aswang, mga diwata, at lahat ng mga nilalang ng kagubatan ay may papel na ginagampanan, paliwanag ng kabayo. Sa bawat nilalang may aral. At sa bawat aral may pagbabago. Tulad mo, Andres, ikaw ay nagbago. Hindi ka na isang takot na binata, kundi isang tagapangalaga ng balanse sa kalikasan. Ngumiti si Andres, hindi sa takot, kundi sa pag-unawa. Naramdaman niyang ang lahat ng ito, ang kanyang paglalakbay, ang mga nilalang, ang kagubatan, ay mailayunin. Ang kanyang misyon ay hindi natapos sa pag-aalis ng takot o pagpapalaya sa mga nilalang. Ito ay nagsimula sa kanyang pag-unawa sa kahalagahan ng bawat nilalang, at sa kahalagahan ng pagiging isang tagapangalaga ng mundo ng kalikasan. Ang kabayo ay nagsimulang maglakbay papalayo, at si Andres ay tumayo sa harap ng kagubatan, ang kanyang mata ay nakatutok sa malalayong puno. Ang iyong paglalakbay ay magpapatuloy, wika ng kabayo, at sa bawat hakbang, matututo ka pa ng mas marami. Ngunit huwag mong kalimutan, ang tunay na lakas ay hindi sa pagtatagumpay sa mga kaaway, kundi sa pagpapahalaga sa buhay ng bawat nilalang. Si Andres ay huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay tunay na bahagi ng kagubatan. Hindi siya takot na muling maglakbay sa dilim. Ang kagubatan ay hindi na isang lugar ng takot at mga aswang. Ito ay isang buhay na patuloy na nagbabago, at siya ay magiging saksi sa bawat pagdapo ng araw at pagdapo ng gabi. Sa pagpatak ng araw, si Andres ay patuloy na naglakbay, ang kanyang puso ay puno ng bagong pag-asa at pag-unawa. Ang kagubatan ay kanyang tahanan, at ang mga nilalang na nakatago sa dilim ay hindi kalaban, sila ay mga kaibigan, mga guro, at mga tagapangalaga ng balanse ng mundo. At sa bawat hakbang ni Andres, mas lalo niyang naintriga ang mga lihim ng kagubatan,
ngunit sa pagkakataong ito, siya ay handa na, hindi lamang upang harapin ang dilim, kundi upang yakapin ang liwanag na nagmumula sa loob. Habang si Andres ay patuloy na naglalakbay sa malalim na kagubatan, ang bawat hakbang ay naging mas matatag at mas puno ng pag-unawa. Ang mga nilalang ng kagubatan, mula sa pinakamaliit na hayop hanggang sa pinakamalalaking diwata, ay tila nagiging bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi na siya nag-aalala o natatakot. Sa halip, ang bawat tunog, bawat kaluskos ng mga sanga, at bawat halakhak ng hangin ay naging isang uri ng musika na pumapawi ng lahat ng kanyang pangamba. Siya ay naglakbay hindi upang sirain o mapagtagumpayan ang mga nilalang, kundi upang malaman ang kanilang mga kwento, ang kanilang layunin. Bawat nilalang na kanyang nakakasalubong ay may daladalang mensahe, mga aral na nagmumula sa kalikasan, sa nakaraan at sa hinaharap. At sa bawat hakbang na ginagawa ni Andres, siya ay natututo, nagiging mas maligaya at mas determinado sa kanyang misyon. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa tabi ng isang maliit na sapa, naramdaman niyang may isang kakaibang presensya na dumaan sa kanyang likuran. Hindi ito ang unang pagkakataon na may naramdaman siyang ganoong pakiramdam, ngunit ngayon, iba ito. Ang hangin ay biglang tumahimik, at ang lahat ng mga nilalang sa paligid ay tila nagtakip, naghintay ng isang bagay. Paglingon ni Andres, nakita niya ang isang malaking itim na anino na unti-unting lumapit mula sa dilim. Ang anino ay nagkaroon ng hugis, isang matangkad at maitim na nilalang, ang mata ay kumikislap ng pula at asul na parang mga apoy. Ikaw ang tagapangalaga ng kagubatan, Andres, tanong ng nilalang, ang boses nito ay mabigat at parang umaabot sa kailaliman ng lupa. Sagot ni Andres, ang boses ay puno ng tapang, ako ang tagapangalaga ng balanse. Ang nilalang ay ngumisi, ngunit ang ngisi na iyon ay hindi mukhang mabuti. Alam mo ba, Andres, na may mga nilalang na hindi natututo at ang kanilang pagkawasak ay bahagi ng kalikasan. Muling ngumisi ang nilalang, at sa bawat ngiti nito, ang hangin ay tila nagiging mas mabigat, parang may panganib na paparating. Si Andres ay hindi nagatubili, kundi matatag na tumingin sa mga mata ng nilalang. Ang mga aswang, mga diwata, at lahat na nilalang na nakatago sa dilim ay mailayunin. Ang balanse ng mundo ay nakasalalay sa bawat isa sa atin, at hindi ako magpapadala sa takot, sagot ni Andres, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng determinasyon. Ang nilalang ay tumahimik sandali at tumingin kay Andres ng malalim. Isang hangin na may malamig na simoy ang dumaan, at sa mga sumunod na sandali, ang nilalang ay nagbago, naging isang matandang diwata na may mga mata ng kaharian ng mga ulap. Napakahalaga ng iyong mga desisyon, Andres, wika ng diwata. Ang balanse ng kagubatan ay depende sa bawat hakbang na ginagawa mo. Huwag mong hayaang madala ka ng iyong galit o takot. Ngunit hindi ba't kailangan ko ring ipagtanggol ang kagubatan mula sa mga nilalang na umaatake rito? Tanong ni Andres, ang boses ay puno ng pagkabahala. Sagot ng diwata, ngunit ang tunay na labanan ay hindi sa mga armas, kundi sa pagpapakita ng malasakit sa mga nilalang, at sa pagpapahalaga sa bawat buhay. Ang mga nilalang ng kagubatan ay may kanikanyang kwento, at ito ang iyong misyon, huwag magmadali sa paghusga. Umiti ang diwata at unti-unting nawala sa harap ni Andres, iniwan siyang may dalang mas malalim na kaalaman at mas matibay na determinasyon. Si Andres ay tumayo sa tabi ng sapa, ang mga mata ay muling nakatingin sa mga puno, at ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha. Naintindihan na niya ngayon, ang kanyang paglalakbay ay hindi natapos sa paglaban sa dilim, kundi sa pag-unawa sa bawat nilalang ng kagubatan. Mula sa mga aswang, diwata, at lahat ng mga nilalang na matagal nang nakatago, natutunan niyang ang bawat isa ay may papel sa balanse ng mundo. At ngayon, si Andres ay higit na handa na ipagtanggol ang kagubatan, hindi gamit ang lakas, kundi ang pag-unawa at malasakit sa bawat nilalang, kasama na ang mga aswang na siya ring bahagi ng mundong kanyang pinapangalagaan. Habang patuloy na naglalakbay si Andres sa loob ng kagubatan, natutunan niya ang mas higit pang pahalagahan ang mga nilalang na dati-rati ay nagdudulot sa kanya ng takot. Bawat araw ay nagiging isang aral ng pag-unawa, at ang bawat hakbang ay isang paalala na ang kagubatan ay hindi lamang isang larangan ng digmaan, kundi isang tahanan ng mga buhay na may kanya-kanyang kwento. Isang araw, habang siya ay naglalakad malapit sa isang mataas na bundok, napansin niyang may isang matandang nilalang na nakaupo sa ilalim ng isang punong malaki. Ang nilalang ay may mukha ng isang matandang lalaki, at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng karunungan. Magandang araw, anak, sabi ng matanda nang makita siya.
Ngayon, narito ka sa lugar kung saan ang lahat ng lihim ng kagubatan ay nagtatagpo. Si Andres ay lumapit at tinanong ang matanda, puno na ba ng lahat ng lihim na nais kong malaman ang kagubatan? Mayroon pa bang mga lihim na hindi ko pa natutuklasan? Ang matanda ay ngumisi, ang kanyang mata ay kumikislap ng misteryo. Ang mga lihim ng kagubatan ay hindi nasusukat sa kung anong alam mo, sabi ng matanda. Ang bawat lihim ay nagbabago at ang mga kwento ng nakaraan ay nagiging bahagi ng kasalukuyan. Hindi lahat ng bagay ay dapat malaman, may mga lihim na ang tanging layunin ay magbigay ng balanse. Si Andres ay nag-isip, ang mga salitang iyon ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ang mga aswang at diwata na kanyang nakilala, ang mga nilalang na tila nakatago sa dilim, ay may mga dahilan at mga aral na nais ituro sa kanya. Hindi pala lahat ng lihim ay para sa kanya. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya, unti-unti niyang naunawaan na ang pagiging tagapangalaga ng kagubatan ay hindi lang tungkol sa pagtatagumpay laban sa takot o kasamaan. Ito ay isang misyon ng pag-aalaga at pag-unawa sa bawat nilalang na bahagi ng balanse ng kalikasan. Ang matanda ay tumayo at naglakad patungo sa gilid ng bundok. Pagkatapos ng lahat ng ito, Andres, natutunan mo na ba ang tunay na lakas? Tanong niya. Si Andres ay nag-isip saglit bago sumagot. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung anong mga kapangyarihan o armas ang taglay ko, kundi sa kung paanong tinanggap ko ang bawat nilalang at ang mga kwento nila. Ang matanda ay tumango, at isang malaking bato sa gilid ng bundok ay gumalaw, nagbigay daan sa isang daan patungo sa isang lihim na puok. Magpatuloy ka, Andres, wika ng matanda. Ang iyong misyon ay hindi pa natatapos. Nasa iyo na ang pag-unawa sa mga nilalang ng kagubatan, ngunit may mas malalim pang kahulugan na naghihintay sa iyo. Si Andres ay tumango at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, ang mga mata niya ay naglalaman ng mas malalim na pag-unawa sa kagubatan at sa mga nilalang na naroroon. Alam niyang ang kanyang misyon ay magpapatuloy, hindi lamang sa proteksyon ng kagubatan, kundi sa pagpapalaganap ng balanse at pag-unawa sa lahat ng nilalang. Ang takot ay hindi na bahagi ng kanyang buhay, kundi isang hakbang patungo sa mas mataas na kaalaman at mas matibay na pagnanasa na mapanatili ang kalikasan. Ang kagubatan ay patuloy na nagbago sa kanyang harapan, at sa bawat araw na lumilipas, si Andres ay naging isang tunay na tagapangalaga, hindi lamang ng kagubatan, kundi ng bawat nilalang at lihim nito. At sa mga darating na taon, ang kwento ni Andres ay magiging alamat sa kagubatan, isang kwento ng pag-unawa, tapang, at pagmamahal sa kalikasan. Habang si Andres ay patuloy na naglalakbay sa kagubatan, ang mga pagninilay sa kanyang isipan ay nagiging mas malalim. Ang bawat hakbang ay isang pagninilay ng kanyang misyon, at ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-unawa at respeto sa bawat nilalang na kanyang nakikilala. Minsan, naririnig niya ang mga hangin na parang nagbabalita ng mga lihim mula sa mga kalikasan, at sa kanyang mga mata, nakikita niyang ang kagubatan ay isang buhay na organismo, nag-aalaga, nag-aantabay at nagtatanggol sa sarili. Isang hatingabi, sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, nakatagpo siya ng isang banyaga. Ito ay isang batang babae, ang buhok ay mahahabang itim at ang mata ay kasing dilim ng gabi. Ang batang babae ay nakaupo sa ilalim ng isang matandang puno, ang mga kamay ay hawak ang isang mahiwagang bagay, isang maliit na kristal na kumikislap sa dilim. Tulungan mo ako, wika ng batang babae, ang tinig ay puno ng kalungkutan at takot. Si Andres ay lumapit at tinanong, ano ang iyong kailangan? Ang batang babae ay tumingin sa kanya at nagbigay ng isang malungkot na ngiti. Ang kristal na ito ay may kapangyarihan, paliwanag ng batang babae, ngunit ito ay nagiging sanhi ng pagkawasak sa kagubatan. Kailangan ko ng tulong upang itigil ito. Si Andres ay nag-isip, ang kristal na hawak ng batang babae ay may kakaibang aura, ang ilaw nito ay parang isang pangako. Ngunit ang presensya nito ay nagdudulot ng bigat sa hangin. Anong nangyari sa kristal? Tanong ni Andres. Ang kristal ay isang sinaunang bagay na may kakayahang magtakda ng balanse. Ngunit sa mga kamay ng maling tao, ito ay nagiging isang instrumento ng kalamidad, sagot ng batang babae. Si Andres ay tinanong siya, at ikaw? Bakit ikaw ang may hawak nito? Ang kristal ay pinamana sa akin ng aking mga ninuno, ngunit hindi ko alam na ito ay may ganitong kapangyarihan. Tinutulungan ko ang kagubatan, ngunit ang aking mga hakbang ay nagiging sanhi ng pagkawasak. Sa mga salitang iyon, si Andres ay naramdaman ang bigat ng misyon na dala ng batang babae, isang misyon na nagiging mas malupit at mas komplikado.
Ang kagubatan ay hindi dapat magdusa, wika ni Andres, tulungan kita. Kung ang kristal na ito ay may kapangyarihan na magdulot ng pagkawasa, dapat natin itong ibalik sa kanyang tunay na lugar. Ang batang babae ay tumango at nagbigay ng isang magaan na ngiti. Ngunit sa kanyang mga mata, si Andres ay nakakita ng takot, takot na maaaring hindi nila magtagumpayan ang misyon na ito. Magkasama nilang tinahak ang landas patungo sa pinagmumulan ng kapangyarihan ng kristal, isang lugar na itinuturing na pinagmumulan ng mga sinaunang misteryo ng kagubatan. Habang sila ay naglalakad, ang kagubatan ay tila nagbago sa kanilang paligid. Ang hangin ay nagiging mabigat at ang mga kaluskos ng mga sanga ay tila nagpapahayag ng babala. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, nararamdaman nilang malapit na sila sa isang bagay na hindi pa nila lubos na naunawaan. Nang dumating sila sa isang malalim na kuweba, ang kristal ay kumikislap ng maliwanag at ang mga pader ng kuweba ay tila kumikilos. Narito na tayo, wika ng batang babae. Ibalik mo na ang kristal, Andres. Ikaw lamang ang makakagawa nito. Si Andres ay tumingin sa kristal, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang ang kanyang misyon ay higit pa sa isang simpleng laban, ito ay tungkol sa balanse, tungkol sa pagpapahalaga sa bawat bahagi ng kagubatan, at tungkol sa pag-unawa sa mga kahinaan at lakas ng kalikasan. Habang ang kristal ay inilagay ni Andres sa isang sinaunang altar, ang buong kuweba ay gumalaw. Ang mga dingding ay kumikislap ng mga kulay, at ang hangin ay nagkaroon ng malalim na tunog. Matapos ito, wala nang babalik pa sa dati, wika ng batang babae. Ang kagubatan ay magbabago at pati na rin tayo. Si Andres ay tumango, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Alam niyang natutunan na niya ang tunay na kahulugan ng pagiging tagapangalaga, hindi lamang sa pagtanggol laban sa mga panganib, kundi sa pagpapahalaga at pangangalaga sa balanse ng buong kalikasan. At sa pag-alis nila mula sa kuweba, nakita nila ang kagubatan na unti-unting nagbabalik sa kanyang natural na kaayusan, muling namumulaklak ang mga puno, muling nagsimula ang mga ibon na mag-awit, at ang hangin ay muling naging magaan. Si Andres at ang batang babae ay naglakbay palayo, ngunit alam nilang ang kanilang misyon ay hindi pa natatapos, ang kagubatan ay patuloy na magbabago, at sila ay patuloy na magiging tagapangalaga ng balanse, hindi lamang sa kagubatan, kundi sa bawat buhay na konektado sa kanya. Habang sila ay naglalakad palayo mula sa kuweba, si Andres ay hindi maiwasang magmuni-muni. Ang mga pagninilay sa kanyang isipan ay tila hindi natatapos. Mula sa kanyang unang hakbang sa kagubatan hanggang sa huling sandali ng kanilang misyon, natutunan niyang ang kalikasan ay isang masalimuot na kabuuan. Hindi ito isang simpleng lugar na may mga puno at hayop, ang kagubatan ay isang buhay na may mga kasaysayan at lihim, may mga kasunduan at paglalaban, at higit sa lahat, may mga aral na patuloy na itinuturo sa sinumang handang makinig. Ang batang babae ay tumigil saglit at tumingin kay Andres. Alam mo, Andres, ang kagubatan ay hindi natatapos sa mga lugar na nakikita natin. Ang tunay na kagubatan ay ang mga damdamin, ang mga kwento ng mga nilalang, ang kanilang mga takot at pangarap. Si Andres ay huminto rin at tiningnan ang batang babae, napansin niyang may mga luha sa mga mata nito. Salamat, wika ng batang babae. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang pagkakamali ko. Si Andres ay ngumiti, hindi ka nag-iisa. Ang lahat tayo ay may papel sa balanse ng kalikasan, at sa huli, tayo ay magkasama sa misyon. Habang sila ay nagpatuloy sa paglalakbay, ang kagubatan ay muling nagpakita ng kanyang kalikasan. Ang mga hayop na noon ay nagtatago sa dilim ng gabi ay ngayon ay naglalakad ng malaya, ang mga ibon ay umaawit ng mas malakas, at ang mga sanga ng mga puno ay tila nagsasayawan sa hangin. Ang hangin na unang nagdala ng bigat ay ngayon ay maligaya at puno ng buhay. Ang kagubatan ay hindi na isang lugar ng takot at kababalaghan, kundi isang lugar ng pag-asa at muling pagsilang. Si Andres ay napansin na ang misyon na kanyang tinahak ay nagbukas ng mas malalim na pananaw sa kanyang sarili. Hindi siya isang simpleng tagapangalaga ng kagubatan, siya ay isang saksi at bahagi ng isang mas malaking kwento ng kalikasan. Ang bawat nilalang sa kagubatan ay may bahagi sa balanse ng mundo, at ang kanyang papel ay hindi lamang bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang tagapag-alaga ng mga kwento at mga aral. Ang tunay na tagapangalaga ng kagubatan ay hindi ang maihawak ng pinakamalakas na armas o kapangyarihan, wika ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa.
Ang tunay na tagapangalaga ay ang handang makinig sa mga kwento ng kalikasan at handang magbigay ng buhay at pag-ibig sa bawat nilalang. Ang batang babae ay ngumiti at tumango. At sa bawat hakbang na gagawin mo, may mga bagong aral na matutuklasan, sabi nito. Ang misyon mo ay magpapatuloy at ang kagubatan ay patuloy na magsisilbing guro. Nagpatuloy silang maglakbay, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang takot na kanilang naramdaman sa simula ay napalitan ng pag-asa, at ang kagubatan na kanilang pinangalagaan ay muling naging masigla. Si Andres at ang batang babae ay tumigil sandali sa tabi ng isang ilog, at doon ay tiningnan nila ang kalikasan na kanilang tinulungan upang magbalik loob. Ang kanilang misyon ay hindi natapos. Ang balanse ng kagubatan ay patuloy na umaasa sa mga tagapangalaga na may malasakit at pagmamahal sa bawat nilalang, hindi lamang sa mga aswang o diwata, kundi sa lahat ng nilalang, malaki man o maliit. Ang kwento ng kagubatan at ang kwento ni Andres ay patuloy na isusulat, isang kwento ng tapang, pagkakaibigan, at higit sa lahat, ng pagmamahal sa kalikasan. Habang si Andres at ang batang babae ay naglakbay palayo mula sa kagubatan, napansin nilang ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa kanlurang bahagi ng kalangitan. Ang liwanag ng huling mga sinag ng araw ay sumasalamin sa mga dahon ng mga puno, nagbibigay ng isang ginugol na ganda sa paligid. Naglakad sila ng tahimik, ang hangin ay magaan at puno ng pag-asa. Ang kagubatan, na dati puno ng lihim at kababalaghan, ngayon ay tila nagbabalik loob, buhay na muling nagising. Dumating sila sa isang mataas na burol, at doon, tumigil si Andres upang magpahinga. Habang pinagmamasdan ang malawak na kagubatan sa ilalim ng kanyang mga paa, dama niya ang bagong pag-unawa na nagmumula sa kanyang puso. Ang kanyang misyon ay hindi natapos sa simpleng pagkatalo sa mga panganib, kundi sa pagtanggap sa bawat nilalang ng kagubatan, maliit man o malaki, mabuti o masama. Ngayon, naunawaan ko na, wika ni Andres sa batang babae. Ang tunay na pag-aalaga sa kagubatan ay hindi nagmumula sa takot o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malasakit sa bawat nilalang at sa pagpapahalaga sa balanse ng kalikasan. Ang batang babae ay ngumiti at may bahid ng kasiyahan sa kanyang mata. Ang kagubatan ay may mga lihim, ngunit ang pinakamahalagang lihim ay hindi nakatago sa mga puno o mga nilalang. Ito ay nasa puso ng bawat tagapangalaga, sa mga hakbang na isinusuong ng may malasakit. Nagsimula ng sumik ang buwan at ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa kagubatan. Si Andres at ang batang babae ay naglakbay pabalik sa isang lugar na tahimik, kung saan ang mga nilalang ay muling nagsisimulang magpahinga. Ang mga nilalang ng kagubatan, mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa pinakamalalaking hayop, ay muling nagtipon at nakikinig sa mga alon ng hangin. Dahil sa mga hakbang na ginawa nila, ang kagubatan ay muling bumalik sa balanse. Si Andres, na ngayon ay hindi na natatakot sa mga kwento ng aswang at diwata, ay naging isang tunay na tagapangalaga, hindi sa lakas ng kanyang mga kamay, kundi sa lakas ng kanyang puso at pag-unawa. Ang misyon niya ay hindi nagtatapos sa kanyang sarili, kundi sa bawat nilalang na bahagi ng malaking siklo ng kalikasan. Habang ang gabi ay patuloy na umuusbong, si Andres ay tumingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap at sa bawat isa, naramdaman niyang ang mga kwento ng kagubatan ay patuloy na isinusulat, kwento ng buhay, ng balanse, at ng pag-asa. At sa bawat hakbang na gagawin niya sa susunod na araw, alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang bawat nilalang ng kagubatan, ang mga diwata, aswang, at lahat ng hayop at halaman, sa kanilang patuloy na laban para sa kalikasan. Ang kwento ni Andres ay magiging isang alamat, isang paalala sa lahat ng tagapangalaga na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa ng puso, katawan, at kalikasan. Sa pagtatapos ng gabi, si Andres at ang batang babae ay naglakad papalayo, ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan. Ang kagubatan ay muling nagsimula ng isang bagong kabanata, isang kwento ng pag-unawa at pagmamahal, at si Andres ay isang bahagi ng kwentong iyon magpakailanman.